Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay wala ako sa inyo i-share na panibagong loan application dahil as you can see in the title nga sa may thumbnail ay may i-share ako sa inyo na 30 na OLA na online loan application, online lending app na makakapag-loan ka nga online pero dito ay 7 days lang dapat mabayaran mo na. At disclaimer, itong video na to is for awareness na lang din dahil baka meron kayong nakikita na ganitong ads nga. Maganda yung ino-offer pero karamihan nga doon sa mga nakikita natin online ay hindi naman talaga totoo na yung pinaka minimum na repayment terms is 30 days or 91 days pataas. At sasabihin ko din kung nagpo-post ba online itong OLA na to, kung sakaling hindi ka agad makapagbayad, kung nangaharas ba to agad, wala pa man din yung due date nyo. Kaya ayun, umpisahan na natin dahil marami-rami to at baka umabot pa tayo ng part 2. So ayun, umpisahan na natin. Pero syempre kung bago ka pa nga lang dito sa my YouTube channel ko ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin na natin yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway. Kailangan lagi ka lang updated dito sa mga ina-upload ko sa YouTube at huwag mo akong kalimutang 8 PM sa aking Facebook page para maisali kita agad. So yun, i-comment nyo na lang din dyan sa may comment section pag meron pa akong hindi nabanggit. At ang unang-una ko na nga dito ay si OK Peso. Na-try nyo na din ba itong OK Peso? So comment nyo na din dyan sa may comment section para mabasa na din ng iba. At dito kay OK Peso, nag-i-email to if ever nga na malate ka ng pagbabayad. At isa pa to, nakokontakin yung mga nasa my phone book mo kahit na wala sa my contact references na inilagay. At eto pa nga yung sample na text message galing sa may OK Peso. Grabe yung mga agent, ano? Pwede naman silang maningil ng mahinahon pero ganito yung way nila ng paniningil kaya talagang mahihirapan sa pagbabayad yung mga nangungutang. Meron nga din pala akong in-upload na ayan yung mga loan apps na talagang nagpo-post online ng picture nyo sa may Facebook pagka kayo ay na-late ng pagbabayad. So panoorin nyo na lang din dyan. Dito nga sa may OK Peso, kung 4,000 pesos ang na-approve sa inyo, ang matatanggap nyo na lang is 3,020 pesos. At yung 4,000 ay ibabalik nyo din sa 7 days. Kaya kung mag-a-apply kayo ng loan online, siguraduhin nyo muna na nakita nyo yung loan details bago kayo mag-agree. Pag nakita nyo na 7 days, huwag nyo na lang din ipagpatuloy para hindi kayo mahirapan dahil mabilisan lang talaga, short term lang talaga itong ina-applyan nyo. Kung di nyo kayang bayaran sa may date na yon, huwag nyo nang ituloy. At ang next na nga natin ay iPeso. Ito ay madadownload sa may iOS naman. At ito nga yung ads nila kaya napa-install din ako dito. Sabi dito, pwede mo daw bayaran yung ilo-loan mo ng 3 buwan, 6 na buwan, saka 1 taon. At ito naman yung computation sa may iPeso. Kung 1,500 ang ilo-loan mo, nakalagay dito sa loan period 150 days. Kaya madaming naloloko dito dahil hindi nila tinitingnan yung date, yung pinaka-due date nila. Basta may makita lang sila 150 days ay ino-okay agad nila. June 17 nag-apply pero yung unang pagbabayad is June 23 na agad. So dito lumalabas na 7 days lang siya talaga. At yung second payment is, ayan, dun pa lang tatakbo yung pinaka 150 days dahil yung parang pinaka-interest na lang yung babayaran mo. Pero sa unang schedule mo nga, which is on or before 1 week nga, kailangan maibigay mo na yung pinakakabuuan ng na-loan mo. At eto nga is nag-i-email din ng may kasamang picture. At napag-alaman ko nga na ito is nagko-comment din sa may post ng friends mo sa may Facebook. Kaya ikaw, i-lock mo na yung profile mo kahit na on or before due date ka naman ding magbayad para safe na lang din. At meron ding naka-experience na nag-auto-disburse ito kahit na hindi ka naman daw na-aprobahan. So kung ako sa inyo dito, kung hindi kayo na-aprobahan pero isinend pa rin sa inyo, isoli nyo kung magkano lang yung ibinigay sa inyo. At dapat meron kayong screenshot na kayo ay reject para meron kayong katibayan na hindi naman kayo na-aprobahan pero sinendan pa rin nila kayo. Next na nga natin ay ang Prima Loan. So ito, nag-i-email din to kasama yung picture at talagang nangaharas din to. At ito nga yung computation sa may Prima Loan, nakalagay dito is meron din silang extension days pero kung ako sa inyo, wag na kayong mag-extend ng mag-extend dahil ganun pa rin naman, tataas pa rin naman yung interest niyan kahit na mag-extend kayo. Nakakaloka dito sa may Prima Loan, 17,000 ang in-loan pero ang natanggap na lang is 11,000. Napakalaki ng kaltas. At dito nga is by schedule din yung pag
pagbabayad at every 7 days kailangan ay magbayad ka sa kanila. At ito yung repayment schedule nila. At makikita nyo dyan na every 7 days, pero dapat wag ka nang paabot sa 7 days magbabayad ka dahil panigurado harassment na ang matatanggap mo. At ang next na nga natin ay ang El Peso. So ito ay madadownload din sa may iOS. At 7 days lang din talaga siya. So kung maglo-loan kayo dito ng 3,000 pesos, ang matatanggap nyo na lang 1,350. So ayan, nag-try din ako dito pero grabe nga. Nung nakita ko syempre itong ganitong computation, hindi ko na pinroceed. Kaya kayo pag nakita nyo nga na 7 days lang talaga tapos napakalaki ng makakaltas, huwag nyo nang ipagpatuloy. So ewan ko na lang din sa iba, pinagpapatuloy pa rin kahit na ganon. At ang next na nga natin, another 7 days lang ay ang may pera. Ayan, na-try nyo na din ba? So magkano lang yung natanggap nyo dito? Ayan, comment nyo na dyan sa comment section. Dito naman is nakalagay 125 days yung terms, yung pagbabayad nyo. Pero, ang totoo nga ay sa 7 days lang kailangan bayaran mo na yung parang kinabuuan ng loan mo. At kung ang ilo-loan mo naman dito is 5,000 pesos, ang babayaran mo sa loob ng isang linggo is 7,800 pesos. At dito nga din, nag-auto-disburse din sila kahit na hindi pa naman na-aprobahan yung inelo-loan mo sa kanila. Ito nga yung sa may pera. Yan, nakalagay dito is 125 days din. Pero within 7 days nga ay kailangan mabayaran mo na din yung pinakakabuuan ng ilo-loan mo. At ang next na nga natin ay ang Pera Bag. At kung 2,000 nga ang ilo-loan mo dito, ang marereceive mo na lang is 1,200 pesos. At 7 days lang to. So, hindi totoo yung nakalagay sa kanila na 120 days mo ding babayaran. At kung 5,000 naman ang ma-aprobahan sa inyo, ang marereceive mo na lang is 3,000 pesos. At 1 day before your due date, haharasin ka na yan. Kaya dapat, kung gusto mo pa din dito mag-apply ng loan, make sure lang na in 5 days mabayaran mo na yung kabuuan. At dito nga sa may Pera Bag, ayan, marami din dito ang nagsasabi na nakokontakt daw kahit na hindi nila inilagay sa may reference yung mga nasa phone book nila. At dito nga din, kahit na hindi mo pa nakikita na naaprubahan ka na, ay nag-auto-disburse agad to sa may GCash na inilagay mo sa kanila. So yan, kahit in-review pa lang, ayan, auto-disburse na sila agad. At ang next na nga ay itong si Cash Mabilis. So ito, medyo kagaya or kahawig siya ng Mabilis Cash, which is okay naman din sa akin si Mabilis Cash dahil mabilis siyang mag-disburse ng ilo-loan mo at wala ditong mababawas. Kaso nga lang, minanggaya sa kanya yung Cash Mabilis. At ito is sinesearch ko sa may Play Store, hindi ko siya makita. Pero pag sinearch mo siya sa may Google, pwede kang makapag-apply doon. Kaso nga lang, bago kayo mag-apply ng loan ay, kung kayo ay maglo-loan ng 5,000 pesos, ang marereceive nyo na lang dito sa Cash Mabilis ay 2,900 pesos. At ito ay within 7 days lang din. At ang next ko na nga ay ang Peso Q. At pagka nag-loan ka nga dito ng 4,500 at ang marereceive mo na lang is 3,080 at ang pinakababayaran mo is 4,800 within 7 days lang. At ito nga is nagsisend din ng picture nyo sa may Gmail nyo. Ayan. Tapos, maaaring maharas ka din pag ikaw ay lumagpas na sa may due date mo. At ang next na nga natin ay ang Bene. Ayan, Bene Loan App na 7 days lang din talaga. So ito, grabe din kung mangharas. At sabi nga dito, ayan, due date mo pa lang, panay message na, tas 10-10 pa ang message. Ayan, totoo naman din, nakaka-receive nga din ako ng napakaraming text at kung ano-anong number yung ginagamit pagka, ayan, nagbibigay nga sila ng mga offer. At kung mag-loan ka nga dito ng 4,000, ang marereceive mo na lang is 2,800 pesos at within 7 days lang din siya. At dito nagbabanta pa nga ito na ipopost ka daw sa my Facebook kung sakaling hindi ka agad makapagbayad. At ang next na nga ay ang Snapera. Ayan, na-experience na din bang mag-apply dito? At dito nga is may nakaka-experience na, ayan, pinopost yung mukha nila online gamit yung isang dummy account. So ayan, magkakamukha din yung mga complaint na naka-experience dito sa may Snapera. Ayan, naniningil pero wala naman daw silang inelo-loan dito. Ayan, so dito is 7 days lang din talaga. Kaso ingat lang din kayo dahil baka pagka-install nyo is meron na agad kayong utang sa kanila. At ang next nga natin dito ay ang Cash Wheel. Ayan, ito is naniningil at nagko-comment sa my Facebook. Ayan, ito nagme-message daw sila sa my FB friends about dun sa may utang nyo. At nakalagay dito is 150 days daw pero 1 week lang talaga.
Ayan, 3,000 ang iloloan nyo pero 1,800 lang ang dadating. At isunod nga natin itong si Pautang Peso. Tingnan nyo, ang ganda naman nga talaga ng ino-offer nila dahil dito daw is 30,000, pwedeng bayaran sa loob ng isang taon at ang buwan ng hulog mo daw is 2,500. Which is, ang totoo nga niyan is 7 days lang siya talaga. At kung maglo-loan ka dito ng 6,000 pesos, ang pinakamakukuha mo na lang is 4,000 pesos. At eto pa nakalagay, 3,500 daw yung offer sa kanya pero ang isinend lang is 1,800. Tapos, 7 days lang siya talaga. At next na nga natin si Mada Loan or Mada PA. At dito nga is maaari kang gawa ng GC, kagaya na to. Ayan. Sinali daw yung mga friends niya at sinasabihan pa siya ng magnanakaw. At next na nga natin ang paghiram. At dito, 7 days lang din talaga. Kung 6,000 ang ilo-loan mo, ang marireceive mo dito is, ayan, halos 4,000 pesos lang. At dito nga is nangaharas din at kinukuha din yung mga kahit hindi mo inilagay sa may references at tinetext din nila. Kaya ang pinakasusi lang dito para hindi kayo mahirapan, pagka nakita nyo 7 days lang, huwag nyo nang ipagpatuloy. Pero kung gusto nyo naman ding ipagpatuloy, make sure lang na dapat 5 days pa lang meron ka na agad pambayad sa kanila. At next na nga natin itong si V+. Ginawa ko na din ng review to. At pinakita ko doon kung magkano lang talaga yung marireceive nyo at kung gaano kalaki yung tubo sa kanila. At sa may 2,000 pesos nga na iloloan mo sa kanila, 1,000 pesos na lang ang marireceive mo. Ayan, 7 days lang talaga to. At dito nga sabi nung isang naka-experience, ayan, malala daw na mangharas to at nagpo-post sa may Facebook. At ang ka-sister company nga doon nito is si Fast Cash. At tingnan nyo naman dito sa kanilang app, 5,000 ang iloloan mo pero ang matatanggap mo na lang is 3,100 pesos. Napakalaki ng service fee, 1,900. At next na nga natin itong si Microloan VIP. At grabe naman ding mag-text. Ito. Yan, paaalalahanan ka muna nila pero pag hindi ka nila ma-reach out, ayan, kung ano-ano na harassment yung matatanggap mo. At ito yung kanilang computation sa kanilang loan app. At ito ay 7 days lang din talaga. At sabi pa nga nung isa naka-experience dito, ayan, 1 day overdue, ipopost na daw siya agad sa my Facebook. At kung maglo-loan ka daw dito ng 5K, ang marireceive mo na lang is 3,225. At ang babayaran mo is 5,600 pesos. At dito is nag-automatic nga din na nagsesend kahit na hindi ka pa naman approve or kahit na na-reject ka. At ayun, na-experience ko nga din to na may nag-auto-disburse sa akin. Ayan, pumasok agad kahit na rejected naman. In-reach out ko lang agad doon sa may customer service at buti na lang din, ayan, pumayag sila na ibalik kung magkano lang yung isinend nila. At ito nga yung isang na-receive na text at magkakasama dito yung mga magkaka-sister company, nakakaloka, para isang text na lang, no? At ang next na nga dito is ang support peso. At ang sabi nga dito is dinelete na daw niya yung application pero yung loan is pumasok daw doon sa kanyang GCash. Ayan, 1,500 ang iniloan pero ang na-receive na lang is 930. At kung 3,000 naman ang iloloan mo dito, ang matatanggap mo na lang is 1,800 pesos. At nag-i-email nga din pala to kasama yung picture mo. At i-next na nga natin ang Pera for You. At may naka-experience nga dito na hindi naman daw siya nag-loan pero approve na daw yung loan niya. May nag-text doon sa may number niya na in-register niya. At dito nga makikita nyo, ayan, July 3 nag-apply pero ang pinaka-first na due date is July 9. At babayaran yung pinakakabuuan ng in-loan agad. Pero dito wala naman ako nabasa na naipost daw sila sa my Facebook. Pero kung kayo na-experience nyo, isi-comment nyo na din yan sa may comment section. At next na nga is si Eperash or Eperash. Ayan, nagawan ko na din to ng video. At talaga 7 days lang din to. Ayan, so sabi dito 1,500 yung loan niya pero 905 na lang yung mare-receive niya. At nananakot nga ito na ibablatter ka pa doon sa may barangay nyo. At another 3,000 ang niloan pero ang natanggap is 1,750 na lang. So ito, meron din tong harassment at makukuha din nila yung nando sa may phone book mo kahit hindi nga inilagay sa may reference. At next na nga natin ay si Suki Loan. Ang ganda din ang ino-offer nito kaso nga lang ay 7 days lang din to. At kung maglo-loan ka dito ng 10,000 pesos, ang marireceive mo na lang is less than 7,000 pesos. Pero ang babayaran mo is 10,300 pesos. At ito is nagpo-post din daw sa may social media. Ayun, sa may buy and sell kung saan ka malapit or kung saan ka nakatira. At next na nga ay ang Halo Peso.
At dito ay nagsesend to ng demand letter daw. Ayan, nag-file daw sila for estafa. So, huwag kayo matatakot dito as long as tama lahat ng mga ipin-provide sa kanila habang kayo ay nag-a-apply ng loan. At nagsasabi nga to na magpapakalat daw ng, ayan, scammer ka daw sa may social media. At dito sabi nga nung isa naka-experience, ayan, need daw niyang magbayad ng 3,000 pesos. Pero wala naman daw siyang inuutang na 3,000 sa kanila. Ayan, nag-email daw, nagagawan daw siya ng poster, ayan, na scammer nga daw, at ite-text daw yung mga nasa contacts niya. Ayan, di ka naman nang hiram pero sisingilin ka at haharasin ka, di ba? At ayan, nakalagay sa kanilang app 16,000 pero 91 days ang nakalagay. Ayan, 7 days lang talaga to. So next na nga ay si PH Packet. Nagawa ko na din ng review to at 7 days lang talaga. At dito sa PH Packet, nag-i-email din at maaaring kontakin din yung nasa may phonebook mo kahit di mo inilagay as contact references. At kung 3,000 naman ang ilo-loan mo, 1,800 na lang ang mare-receive mo. Ayan, maaari ka din nitong i-post sa may social media. Kaya make sure lang na naka-private ang inyong profile. Next na nga ay si More Gold. Nagawa ko na din ng video to dahil ang ganda din ng pinapakita nito online sa may mga ads nila. At dito is 1 week lang din or 6 days pa nga lang ay nakaharas na. So dito sa may 3,500 daw, 2,000 pesos lang ang matatanggap nyo. Ayan, 180 days yung nakalagay dun sa kanila. Pero 7 days lang talaga yung loan term. Next na nga ay ang Peso Wallet. Ayan, 7 days lang din. Dito, hinati pa sa 2 installment pero 7 days lang is kailangan mabayaran mo na yung parang pinakakabuuan ng iniloan mo. For example, 400 yung ilo-loan mo sa kanila. Ang pinakababayaran mo lang is 466. Kaso nga lang, ang laki din ng service fee nila. So, ito, bago lang tong Peso Wallet na to. Saka itong si FanPera. Ayan, dito sa may FanPera, nakalagay na dyan agad na 7 days lang. At sa may 2,000 pesos, ang mare-receive mo na lang is 1,200. At ang next ay ang Tala Cash at Bilis Peso. Ayan, the same lang sila. At pag nag-loan ka ng 2,000 pesos, ang mare-receive mo na lang is 1,200 pesos. At 7 days lang talaga to. Dito naman sa Bilis Peso, ayan, 91 days ang nakalagay sa kanila, pero 7 days lang din to. Ayan, the same lang sila nung Tala Cash. Etong Tala Cash is bago lang din. Ewan ko kung ginaya niya yung pangalan ng Tala, kaya marami ding nagsasabi na yung Tala daw is nangaharas na, pero hindi ito yung Tala na legit. So, yung Tala is Tala lang, walang cash. Itong Tala Cash yung nangaharas. At next ay ang Peso Now. Bago lang din to, ayan. 30,000 pesos ang maximum pwedeng i-loan at 121 days ang loan term. Pero ang totoo nga niyan is 2,000, kung 2,000 pesos ang ilo-loan mo, ang matatanggap mo na lang is 1,200. O diba? Yung mga bago na naglalabasan, same lang sila ng mga makakaltas na service fee at 7 days lang talaga. At next ay si Dami Credit. Bago lang din to. At nakalagay dito is 120 days. 2,000 pesos ang ilo-loan mo. Pero ang mare-receive mo na lang is 1,100. At ang loan duration nito is 7 days lang din. So, hindi siya 120 days. Mocha. So, nag-search nga din ako online kung ano yung mga na-experience nung iba at base na din sa mga nag-PPM sa akin na sinishare din nila yung kanilang experience. So, ito nga yung sabi niya dito sa My Mocha ay ang laki ng interest at ang laki din talaga ng mababawas. So, kung makikita nyo dito, pinaghati-hati yung pagbabayad in 2 installments pero 7 days lang din yung pagitan. And for your info nga, etong Securities and Exchange Commission has revoked nga yung lending license nitong Copperstone Lending Inc. for its unfair debt collection nga dahil ito ay nangaharas din. At hindi nga din i-disclose or ipinapakita sa tao kung ano talaga yung or kung magkano talaga yung matatanggal dito sa may ilo-loan mo at yung loan contracts nga. So itong Copperstone Lending ay nag-ooperate siya dito sa may Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha, Peso Buffet at Load Cash. At napag-alaman ko nga din na itong si Mocha ay nagbabanta nga sa may Facebook at kung sakaling hindi mo mailak agad ang iyong Facebook profile ay maaaring guluhin din pati yung nasa my friend list mo. So, kung na-experience nyo din mag-loan dito sa may Mocha at up to now, talagang nag-o-operate pa rin sila. Hindi natin alam kung bakit. Pwede pa din itong ma-download. Kaya kung ako sa inyo is, huwag nyo na din itry. Dahil marami pa naman din dyan na magandang loan application. At talagang mahaba nga yung terms. Kagaya ng Tala, Bilis, ayan, Maya, GCash, SPayLater at marami pang iba.
So dito nga kung 4,000 ang ilaloan mo sa may Mocha, ang marireceive mo na lang is 2,500 pesos. So that's it for today's video. Medyo mahaba itong video na to dahil so pagka kayo maglo-loan kayo online at nakita nyo na 7 days lang din, hindi swak sa inyo yung due date nyo, ay wag nyo na lang din ipagpatuloy. Kung nakita nyo naman lahat, dinisclose naman lahat ng details, ay dapat bayaran nyo yan dahil yung mga nangungutang dapat ay responsable din sila sa mga ginagawa nila at sa mga inuutang nila. Ayan, kung di mo kayang bayaran on or before your due date, ay wag mo nang ipagpatuloy. So that's it for today's video. Thank you for watching.